Ang ginawa niya was he wrote a letter para pumunta ako dun sa diagnostics yun ng cancer center. Pupunta ka doon para tingnan yung papers mo pa lang, hindi ka pa magpapa-approve ka doon. Para sila yung mag-a-approve kung pwede ka bang mag-qualify as a charity patient. So, from doctor number 5, I went to just na sinabi niyang doctor. So, that's doctor number 7. So, technically, doctor number 6 kasi yung set, tanggalin na natin yung isa kasi ano lang naman yun eh. Parang pinuntahan ko lang siya dahil absent. Wala nung time eh, hindi ko inabot si doctor number 5. So, number 6 na to. Yung pinapunta ko ni doctor number 5 kay number 6 para dun dalhin yung mga results ng mga tests ko. And dun ako kuha ng mga requirements kung papasok ako sa charity ng hospital, which is called Z Package. It's called Z Package. Yan. So, if nag-aalinlangan kayo tungkol sa mga gagastusin nyo sa pagpapagamot, try and find Z Package sa mga government hospitals na malapit sa inyo. So, nagpunta ako kay doctor number 6, tingnan yung mga papers ko, pinaprocess, pabalik-balik ako sa Quezon City ha. As in, almost every day ito na pabalik-balik para ilakad yung mga papeles ko. Kailangan lang talaga matyaga. Ka-imagine South pa ako, Las Piñas to QC. Kaya nga napagastos ako dahil ni-check-in na lang ako dahil pagod na yung katawan ko kakababayahin, kakapoop ng dugo. So, hindi naman siguro ka-artihan yun na protektahan ko naman yung health ko na natitira pa. Na, gastusan ko na yung sarili ko dun sa comfort kumpara sa matatagtag palalo yung katawan ko dahil sa tests. So, si doctor number 6, siya yung nagbigay sa akin ng other requirements para makapasa ako sa Z package. Ito yung Z package. So, pabalik-balik yun for a couple of, nangyari to June eh. June ako nagpunta sa kanila. May ako nagpa-test. So, June ako na-approve, I think, ng Z package. Yeah, around June. Tapos, na-approve ako. So, nauna ko na sinabi, na-approve ako. Dahil nga, I didn't have work. Tapos, the only work na meron ako is sa isang bar sa Chupengs yun, sa Tagaytay. Silang, parang party pa siya ng silang, pero sa Tagaytay Road. Ayan, so sobrang grateful ako sa kanila. Hindi nila ako pinitiwan. Lalo na may pinagdadaanan ako. So, na-approve ako, given the fact that I didn't have work. Na totoong wala akong work. Dahil hindi na ako nakakapasok dun sa dahil hindi ako makabiyahe. So, nung sinabi na sa akin kung ano yung mga magiging, sinabi na ba sa akin ni number 6? Sinabi na sa akin ni number 6 yung mga magiging treatments ko, pinasa niya ako kay Z Package. Z Package naman is handled naman by taga PhilHealth na may hawak nito ng Z Package. So pag-uusapan naman natin kung ano yung nangyari sa Z Package. Ayan, to be continued. Yon. So, tungkol na to sa Z Package. By the way, kung hindi kayo nakasubaybay na sa mga other uploads ko, I'm Clifford Jensen. I have stage 3B colorectal cancer. So, nakapasok na ako sa Z Package and nakilala ko naman sila Dr. Pilar, sila Sir Michael, Sir Chris, and yung mga staff nila na napakababait. Promise. Sa sa East Avenue to. I think hindi ko pa nababanggit dun sa ibang mga videos ko. Nasa East Avenue medical center to na hospital, government hospital. So, nasa Z Package na ako. Ang nag-handle na ng case ko is, PhilHealth na officer. And, wait na, maglolobat na yung phone ko. To be continued. 3% na lang. So, ito na yung continuation. China-charge ko habang pinapagpatuloy ko to. So, nasa Z Package na ako. And may mga pina-accomplish sila sa akin na other tests na kailangan kong gawin. So, ito na naman tayo. More biyahe, more tagtag ng katawan, tagtag ng pera. So, tinuloy-tuloy ko siya.
in-accomplish ko yung mga gusto nilang ma-accomplish ko ng mga papers and tests. Ayan. So, madami-dami yun. Pabalik-balik ulit ako ng QC to Las Piñas hanggang sa nag-check-in na naman din ako ng paulit-ulit sa QC nga para hindi ako biyahe ng biyahe para ma-accomplish ko yung mga papers na yun. Tapos, after nun, ni-refer na nila ako sa doctor for chemo. So that's doctor number, nakalang ulitin natin 1, 2, misdiagnosed. 2 doctors misdiagnosed, 3 got it. 4, colonoscopy. 5, broke the news to me. 6, yung nagpasok sa akin sa Z package or nag-process. 7, ito na yung doctor ngayon ng chemo. So, siya yung nag-review ng case ko and pinasok na ako sa chemotherapy center nila dun sa cancer center ng East Avenue Medical Center. Ilan ba yung kinailangan kong chemo? I needed 8 sessions. Actually, hindi session ang tawag nila cycles. 8 cycles. Each chemotherapy session lasts for about 3 hours. 3 hours yon. Pero you have to have a lot of patience kasi ang daming taong tinutulungan ng government hospitals. Ang dami nilang tinutulungan na patients. Like, let's say, nakaschedule ako noon every Wednesday. Nakalimutan ko na kung anong date Every 20th of the month ba? I think every 20th or 21st of the month ako nakaschedule. Kasi, ang chemotherapy, every 21 days siya. Hindi siya pwedeng araw-araw. So, every 21 days siya. After sabi mo nang ginawa ako ngayon, 21 days, kasama yon pahinga. Tapos, yung 7 days mo, well, basically, iba yung kwento nun Paano ba? How should I say it? Ganito. Di ba 30 days? Bawas mo yung 21 days, pagka nagpa-chemo ka ngayon, yung 21 days na yun, hindi okay yung katawan mo. Sobrang down yung pakiramdam ko at the time. Parang wala akong energy. Buti na lang nandito yung mama ko noon para alagaan ako the first few times. Sobrang wala akong energy. Hindi ako nagsuka. I didn't lose my hair. Hindi ako nagsuka, pero naduduwal ako. May mga times na parang pag-enad, sorry, nilululungkot talaga dahil well, I'm just like that. Ayoko magsuka. So, basically, around 21 days, hindi ka okay. Tapos, yung 7 days, yun yung magkakaroon ka ng energy bago, yung last day ng 7 days na yun, chemotherapy na naman. And every session of chemotherapy, how did it feel to me? I don't know if I should say it, baka matakot yung iba, pero to me, it felt each time na magki-chemotherapy cycle ako, nakaupo yan, tapos may swero ka, nakaswero yun may pinapasok silang gamot sa'yo. Yung sa akin was cold sensitive, so I had to be in another room. Konti lang kami doon, minsan nga 3 lang kami doon. Yung iba nasa isang mas malaking room. Yung sa akin kasi cold sensitive yung nasa swero ko, so ginawin ako pag may aircon. So doon walang aircon doon sa room na yun. Tapos pagka may pinapasok sila na parang gamot may i-inject muna sa iyo bago yung swero. May i-inject yung parang antihistamine siguro. Antihistamine daw yun anti-allergy. 3 anti-allergy. Another one ay nakalimutan ko na kung ano. And yung isa yung mararamdaman mo yung anus mo, siya, makati siya. Para siyang kakati bigla na makati. So, after na ma-inject yung mga yon, isiswero ka, you have to wait 3 hours. Yung 3 hours na yun, grabe yung anxiety. Buti na lang, isang effect ng gamot is, nung swero is nakakatulog ka. So, makakatulog ka talaga. At least for me, ewan ko sa iba, pero yung gamot na ginagamit sa akin, nakakatulog ako. But otherwise, nagigising-gising ka kasi yung feeling mo, yung anxiety through the roof. And yung feeling ko,
para kong aatakihin ng sa puso every time. I guess dahil pinapahina yata ng gamot yung bad cells. Unfortunately, pati yung good cells mo humihina.